Punta naman tayo sa Nine Heaven Sect sa secret room kung saan ang mga Sect Master at habang nakahiga doon si Sect Master Hu nilapitan naman ito ni Gu Xuanchen para ito'y gisingin. Maya-maya pa biglang gumising na nga ang Sect Master. Sa paggising ni Sect Master Hu ang ating bida naman ang kanyang unang nakita. Kaya ito'y nagulat at dali-daling dumistansya at nagtanong ito kung bakit raw nandito ang ating bida. Kasabay din itong naghanda para labanan ulit si Gu Xuanchen ngunit nagulat na lang siya dahil wala na ang kanyang espada. Bigla naman siyang sinabihan ni Nanmen Yi na sa unang laban raw nila ni Gu Xuanchen ay natalo lang raw si Sect Master Hu kaya lalabanan pa ba raw niya ulit ang ating bida. Hindi naman nakahimik si Sect Master Hu. Makalipas lang ang ilang minuto napansin na ni Sect Master Hu na wala na siyang cultivation kaya ito'y napatanong na lang kung bakit nagkakaganito siya. At tiningnan naman niya ang kanyang mga kapatid o ibang mga Sect Master ng Seven Holy Sect. Pinagpawisan na lang siya sa kanyang nalaman at nakita. Kaya napatanong na lang ito sa kanila na kung pareho ba raw silang sitwasyon na wala ng cultivation. Sinagot naman ito ni Niubon na kung ano raw ang nakita ni Sect Master Hu ay ito raw ay totoo na pareho na silang mga walang cultivation. At silang lahat ay wala ng kwentang cultivator. Nasabi na lang ni Wu Qianlong na wala raw may gusto na mailigtas sila ni Gu Xuanchen. Nag-react naman ang ating bida sa sinabi nito. Nagsalita si Lin Zhantian na sila raw ay wala ng laban sa ating bida at isang kalbaryo na ang kanilang kinakaharap ngayon at hawak na sila sa leeg ng ating bida mamatay man sila o mabubuhay. Kasabay din itong nagtanong na kung ano ba raw ang nasa isip ni Gu Xuanchen at bakit din sila nito niligtas sa kamay ni Dark Dragon Lord. Sinagot naman ito ng ating bida na papatay raw siya o hindi kailangan pa rin niya ng sapat na dahilan. Dagdag pa niya na dahil sila ay nawala na ng cultivation isipin na lang raw nila ito na isang karma sa kanila. Sabi pa niya nakahanap raw siya ng nakaka-interesado na kalaban at ilang pagkakataon raw na hindi niya ito nakita sa kanyang mga mata. Napasuntok na lang ang Pavilion Master at nasabi nito na ano raw ang kanyang pinasok na laban at ngayon raw sa kanyang sitwasyon ay wala na siyang dignidad para bumalik pa sa kanyang sekta. Nagsalita rin ang pinakabata sa kanila na si Shashi. Sa tingin niya raw ay okay na ito sa kanya dahil hindi na raw niya na gustong pumatay pa at mas mabuti pa raw na maghahanap siya ng magandang lugar at mamuhay na lang ng isang ordinaryong tao. Nagsabi rin ang senior brother ni Shashi na si Lin Zhantian na noon raw ay nagkaka-interes raw siya sa Yin Yang Heavenly Book ngunit siya ay nabigo at ngayon ay naglalakad na siya patungo sa Inferno at na-realize raw niya na may mga taong nasa labas ng mundo na hindi niya raw matukoy ang direksyon ng dinadaanan nito. Pinaringgan naman sila ng ating bida na matapos silang mabaigo sa pagkuha sa kanya ng Yin Yang Heavenly Book ay lumabas na ang mga totoong kulay nila at sabi pa ni Gu Xuanchen na sila raw ay kahit wala na silang spiritual energy ay pwede pa naman silang mag-cultivate at maabot ang kasukdulan ng cultivation realm. Dagdag pa niya habang ito'y papaalis na hindi na raw niya kailangan na gagamitan pa niya sila ng lason para lang makontrol niya sila dahil wala na silang kwenta at pwede raw sila ni Sect Master Hu mag-cultivate at handa raw ang ating bida na harapin sila kapag sa hinaharap ay maghihiganti sa kanya ang mga Sect Master. At kung wala na raw ay pwede na silang umalis rito. Nagtinginan naman sila Shashi. Habang palabas na sila ng mga Sect Master, binanggit naman ni Gu Xuanchen ang lugar ng Biwang Mountain. At siguro raw ay may gustong makipagkita sayo. Pagkaalis ng ating bida din naman nakatiis si Wu Qianlong at nasabi na lang niya na isa raw baliw ang ating bida dahil gusto nito na silang paliwanagan. Dagdag pa niya at nabanggit nito ang Biwang Mountain. Nagseriuso naman ang senior brother ni Shashi. Nasabi na lang ni Sect Master Hu na isa raw arrogant brat ang ating bida at kahit anong klaseng halimaw pa raw ito ay maghihintay lang raw ito sa kanya. Punta naman tayo sa Tianlan Sect at may nakatayo lang doon. Habang ang Tianlan Sect Master ay naghihintay lang doon. Dumating naman doon si Dongfang Hai ng Dongfang Family at si Kalbo ng Golden Sword Pavilion at si Hifeng ng Eternal Sect at si Master Liu Yuyan ng Chenyu Sect. Sa pagdating naman nila ay nagsabi ang Sect Master ng Tianlan Sect sila raw ay nandoon nung araw ng Tianyuan Battlefield. Dagdag pa niya na sila raw ay ang nakaalam at nakarinig sa sinabi ni Dark Dragon Lord tungkol sa kay Gu Xuanchen. Sinabi ng kalbo na ang base raw sa sinabi ni Dark Dragon Lord na si Gu Xuanchen raw ay isang Holy Son at nagulantang na lang ang kalbo sa kanyang naunawaan. Sinagot naman siya ng Sect Master ng Tianlan Sect na wag raw nilang kalimutan na ang ating bida raw ay ang Sect Master ng Nine Heaven Sect.
Nagsalita si Master Liu Yuyan ng Chenyu Sect na ngayon raw ay alam na nila na ang salukuyan na namumuno ng Seven Holy Sect ng Sacred Domain ay si Gu Xuanchen ang tinawag ni Dark Dragon Lord na Holy Son at gayon paman kahit hindi raw isang Holy Son ang mga Sect Master ng Seven Holy Sect kailangan pera nila itong alamin. Nagsabi si He Feng na kailangan raw nila na ibalansi ang kapangyarihan ng Sacred Domain. Nagsaad naman si Dong Fanghai ng Dongfang family na ang 6 raw na Sect Master ng Seven Holy Sect ay wala na ang cultivation ng mga ito dahil sa kagagawa ni Dark Dragon Lord at sabi pa niya nangangamba siya na hindi nila matalo si Gu Xuanchen. Nagsabi si Kalbo ng Golden Sword Pavilion na kung ano na raw ang kanilang gagawin na kung papatayin ba raw nila ang ating bida. Nagsalita naman ang Sect Master ng Tianlan Sect na nangangamba ito na sa 9 Holy Son raw at ang isa rito na totoong Holy Son na nagmana ng buong Yin Yang Heavenly Book ay kapag ito ay lumakas ay ito ang magiging susunod na Holy King kaya silang 5 sekta ay mahihigitan sila nito. Nagdadalawang isip naman si Master Liu Yuyan dahil si Gu Xuanchen raw ay malakas at nagtataglay pa ito ng kapangyarihan ng Tianyuan 3 kaya tinanong niya ang kanyang mga kasamahan na kung lalabanan ba raw nila ang ating bida. Nagmungkahi naman si Dong Fanghai na gamitin na lang nila ang Heavenly Pool para maasikaso ang ating bida. Nagulat naman ang kalbo rito at napasambit na lang siya ng Heavenly Pool. Nagsabi ang Tianlan Master na ang kanila raw sikta ay maganda ang pakikitungo sa taong yun at ang taong yun raw ay mayroong pagnanais ng kapangyarihan dagdag pa niya na kapag raw ang kanilang sekta ang mag-eembite sa kay Gu Xuanchen sa Heavenly Pool tiyak hindi ito tatanggi. Nasabi na lang ni Dong Fanghai tiyak raw na hindi niya kayang masira ang kayamanan na yun. Nagsalita ang Master ng Tianlan Sect na kung may ibang gustong magmungkahi ng ibang plano. Nagsabi si Liu Yuyan na wala na raw siyang masasabi pa at wala na siyang objection. Pati na rin ang kalbo ng Golden Sword Pavilion. Makalipas ang ilang araw punta naman tayo sa harap ng Chenyu Sect Mountain habang binabantayan ito ng mga disipolo. Dumating naman doon ang Lord ng Peace City na si Master Luo Tianyuan at nasabi nito sa 1000 taon ay nakabalik na siya ngayon sa sekta. Napansin naman siya ng mga disipolo kaya sinita nila si Master Luo Tianyuan. Kasabay din na ginamitan sila ni Master Luo ng Thousand Feather Gate Eye Technique. Nasabi na lang niya na bakit raw ang tao sa harapan niya ay alam gamitin ang kanilang teknik ng kanilang sekta na sabi na lang ng isa na hindi raw niya magalaw ang kanyang katawan. Kasabay din na winasak ni Master Luo ang defensive formation ng Chenyu Sect. At nawasak nga niya ang defensive formation doon kasabay din na nagtumbahan ang mga disipolo doon. Bigla naman may isang nilalang na pumihil kay Master Luo na asin naman ito ni Master Luo. Si Master Liu Yuyan pala ito kasabay din na inatake niya si Master Luo Tianyuan nakaiwas naman si Master Luo rito. Nagsabi si Master Liu Yuyan na bakit raw winasak ng nilalang sa harapan niya ang Sect Protection Formation ng kanilang Chenyu Sect. Bigla naman dumating ang mga disipolo at binati nila ang kanilang Sect Master na si Liu Yuyan. Tinanong naman ni Master Luo Tianyuan si Master Liu Yuyan na kung ito ba raw ang bagong Sect Master sa Chenyu Sect. Dagdag pa niya na ang formation raw na yun ay iniwan niya rito matapos siyang umalis at ang kanila raw Chenyu Sect ay nalanta na ng nagdaan ng mga taon at ang disipolo raw na si Luo Tianyuan raw ay nahihiya sa kanilang ancestor. Bigla naman napagtanto ni Master Liu Yuyan ang taong kanyang kaharap ay di niya na natapos ang kanyang sinasabi. Dahil sinabihan na siya ni Master Luo Tianyuan na ipakita raw ni Master Liu Yuyan ang kakayahan nito kung nag-improve ba raw ito sa nagdaan na taon. Di naman nagsalita si Master Liu Yuyan rito habang ang mga disipolo nito ay nagtataka pa sa nangyayari. Punta naman tayo sa Tianyuan 3 habang binabahagi ng spirit ang blessing ng Tianyuan 3 sa mga disipolo. Doon naman tayo sa pagpupulong ng ating bida habang pinipirmahan ng 5 major forces ang pagbabahaji ni Gu Xuanchen ng blessing ng Tianyuan 3 sa 5 major forces kapalit ang cultivation resources ng 5 major forces sa bawat taon habang ang 3 Sect Master ng 5 major forces ay nalugmok na lang sa kanilang kasunduan ng ating bida. Masaya naman ang mga disipolo dahil ang kanilang 9 Heaven Sect ay magiging ika-6 na pinakamalakas o malaki na sekta sa Sacred Domain. Binati naman ng Tianlan Sect Master si Gu Xuanchen dahil ang sekta nito ay magiging ika-6 na sa 5 major forces kaya magiging 6 major forces na ng Sacred Domain. Dagdag pa ng Sect Master na sa kalahating taon lang ay naging sapat na ang lakas ng sekta ng ating bida para maging ika-6 na pinakamalakas sa Sacred Domain.
Sinabihan naman siya ni Gu Xuanchen na malayo raw ang nilakbay nila Secmaster ng Tianlan Sect kaya pwede raw sila rito magpalipas ng ilang araw. Tinanggihan naman ito ng matanda dahil hindi na raw kailangan at nandito lang raw siya para maimbitahan ang ating bida sa Heavenly Pool matapos ang 7 na araw kaya dahil dyan kailangan na raw siyang bumalik para maghanda sa Heavenly Pool. Nagka-interest naman ang ating bida rito sa minumungkahi ng matanda na Heavenly Pool. Nagsabi ang Secmaster ng Tianlan Sect na kung hindi ba alam ni Gu Xuanchen ang Heavenly Pool. Na ang sabi-sabi raw ay ang Heavenly Pool ay nabuo ng Heaven and Earth at nagtataglay raw ito na di mabilang na kayamanan. Ngunit ang lugar na yun ay sobrang mapanganib dahil ang cultivation ng isang cultivator doon ay pinipigilan at maraming mga pagpapahirap ang nandoon. Baga't man ang mga restriction sa Heavenly Pool ay habang tumatagal ay humihina. At ang Heavenly Pool raw ay magbubukas ng maaga sa ilang dahilan at nagkasundo raw sila ng kanilang 5 major forces na imbestigahan muna or suriin ang Heavenly Pool bago niya i-announce iyo ang pagbubukas ng Heavenly Pool sa lahat. Ang galaw raw nila na ito ay ang pag-alis o pag-aasikaso ng isang mapanganib na lugar dagdag pa niya na naniniwala siya ng may mabuting puso si Gu Xuanchen kaya hindi raw nito tatanggihan ang kanyang alok na pagpunta sa Heavenly Pool. Pumayag naman rito ang ating bida at nagsabi na magkikita raw sila doon makalipas ang 7 na araw. Nagpasalamat naman rito ang Secmaster sa paghindi pagtanggi ni Gu Xuanchen sa kanyang alok at nagseryoso naman ang matanda dahil matutuloy na ang kanilang binabalak para sa ating bida. Matapos makaalis sa Nine Heaven Sect ang 5 major forces dumating naman doon si Elder Yun Shan para ibigay niya ang isang mensahe sa kay Gu Xuanchen. At ang mensahe na yon ay galing sa guardian ni Holy King. Napaisip ang ating bida dahil hindi ito nasabi ng kanyang ina sa kanya na mayroong guardian ang kanyang ama na si Holy King Haotian at ano na raw ang nangyayari ngayon. Sa pagbukas niya ng mensahe bigla naman nagkaroon ng anomalya sa sulat. Namukan naman ni Gu Xuanchen ang anomalya sa sulat. At nasabi na lang niya na kung ito ba raw ang fixed point teleportation array. Nasabi na lang ng ating bida na kailangan niya itong puntahan para malaman niya kung anong klaseng pangyayari ito. Habang papasok na si Gu Xuanchen sa teleportation nagbili naman ito ng utos na kung may problema raw rito sa sekta magpadala lang raw si Elder Yun Shan ng sulat sa kanya sa pag-alis doon ng ating bida ay pipigilan pa sana ito ni Elder Yun Shan. Ngunit ito'y nakaalis na. Punta naman tayo sa Yan Clan Land. At nandoon na ang ating bida dinala ng teleportation array. Kasabay din na sinuri niya ang paligid. At napag-alaman niya na ito raw ang Yan family. Bigla naman may mga bata doon na binabati nila ang ating bida at matagal na raw sila rito na naghihintay sa pagdating ng ating bida. Dagdag pa ng mga bata na sundan lang raw sila ni Gu Xuanchen patungo sa kanilang patriarch. At nakapunta na nga sila doon. Ngunit biglang may napansin ang ating bida. Dahil may sumabog na sa kanilang harapan. Nasabi na lang ng ating bida na kung may nagre-refine ba rito. Nasabi na lang nila na ang kanilang Master Qin raw ay nabigo na naman ulit kaya sumabog na naman ang Alchemy Furnace. At palabas na nga ang nagre-refine doon. Si Qin Jiang pala ito at isang alchemist na pabahing na lang ito sa usok ng kanyang nalanghap sa pagsabog. Nagtanong naman ang mga bata na kung okay lang ba ang kanilang Master Qin. Ngunit di niya sinagot ang tanong sa kanya ng bata dahil nagtanong si Qin Jiang sa bata na kung nakita ba niya ang inutusan niya na magkuha ng fresh purple flower sinagot naman siya ni Xiaohong na hindi raw niya alam. Pasiga naman na sinabi ni Qin Jiang na kailangan niya raw ng fresh purple flower habang ang ating bida ay pinapagpag niya ang usok doon. Sa pagkawala ng usok lumitaw naman sa harapan ng ating bida ang Alchemy Cauldron Furnace na nag-aapoy pa. Nasabi na lang niya na hindi raw nagpadala ng fresh purple flower ang Yan family patriarch. Nagtanong naman ang ating bida sa kay Qin Jiang kung ano ba raw klaseng elixir ang kanyang nire-refine. Nagtanong naman si Qin Jiang kung sino raw si Gu Xuanchen sinagot naman siya ng bata na ito raw ang bisita at inimbita ng kanilang Yan family patriarch. Pagalit naman na sinabihan ni Qin Jiang ang ating bida na wag itong mag-amoy-amoy dahil kapag napano ang ating bida hindi raw niya ito tutulungan. Sa pag-amoy ni Gu Xuanchen sa pinaggagawa ni Qin Jiang nalaman ng ating bida na ang ginamit na matter ialis nito ay isang golden grass 3 rails fishtail grass 5 tails at fresh purple kaya nasabi na lang ni Gu Xuanchen ang ginagawa na pill ni Qin Jiang ay isang strengthen life pill. Kaya nagtanong ang ating bida na kung malapit na ba mamatay ang patriarch ni Qin Jiang.
Kaya si Qin Jiang ay biglang nabuhayan ng loob sa kanyang narinig kasabay din itong nagtanong sa kay Gu Xuanchen na kung may paraan ba ito para matulungan ang kanyang patriarch. Kaya napaisip si Qin Jiang na kung inimbita ba ang ating bida ng Yan family patriarch para tulungan sila. Ngunit sinabihan lang siya ni Gu Xuanchen na sa katunayan raw di na raw kailangan na gumamit pa ng fresh purple flower sa life pill at naglabas siya ng ibang flower. Dagdag pa niya na sa halip na gumamit ng fresh purple flower ay isang firedew flower na ang kanyang gagamitin kasabay niya itong hinagis patungo sa alchemy cauldron. At nag-umpisa na nga ang ating bida na mag-refine ng life pill. Habang si Qin Jiang ay walang tiwala sa kay Gu Xuanchen at nagsabi pa ito na dahil sa firedew flower ang gagamitin ng ating bida tiyak sisabog lang raw ang nire-refine ng ating bida na life pill. Dagdag pa niya na kung may alam ba talaga si Gu Xuanchen pagdating sa paggawa ng gamot. Napangiti na lang ang ating bida dahil natapos na siya sa pagre-refine at nakuha niya na ang kanyang na-refine na pill. Kasabay din na nagsalita ang ating bida na tapos na raw siyang nag-refine ng life pill. At nasa kamay na nga ni Qin Jiang ang pill na na-refine ng ating bida at nasabi na lang niya na ang kanya raw na ni-refine na pill ay nire-refine ng ating bida at nagtagumpay ito at hindi sumabog. Habang namamangha pa si Qin Jiang sa pill sinabihan naman ito ng ating bida na magmadali na raw ito para maibigay niya ang pill sa kanyang patriarch sumunod naman si Qin Jiang rito. Habang papasok na sila patungo sa patriarch ni Qin Jiang rinig naman nila ang pag-ubo ng patriarch. Habang ramdam ng patriarch ang kanyang sakit na nadarama, nasabi na lang niya na ang patriarch raw ay mapotla at nahihirapan sa paghinga at may kunting enerhiya na lang ito na natitira at malapit na itong mamamatay. Paiinuman na sana ni Qin Jiang ng life pill ang kanyang patriarch na naghihingalo pero pinigilan ito ng ating bida. Kasabay din na sinuri ni Gu Xuanchen ang kalagayan ng patriarch. Habang sinusuri ito ng ating bida, nasabi na lang ni Gu Xuanchen na ang sakit raw ng patriarch ay hindi isang ordinaryong disease lang at hindi raw ito makaangat ng realm sa kadahilanan pinipigilan ito ng law of heaven. Dagdag pa niya na ang tao raw na ito ay konektado sa kanyang ama na si Holy King Haotian. Bigla naman lumabas ang demonic energy ng ating bida na pansin naman ito ni Qin Jiang. Dahil sa demonic energy ni Gu Xuanchen nagsisigaw ang patriarch. Kaya naalerto na si Qin Jiang at inakala nito na may masama nang binabalak ang ating bida kaya sinabihan niya ang ating bida na kung isa ba itong demon at ano raw ang ginagawa nito. Paiyak naman na sinigaw ni Qin Jiang na kung may tao raw sa paligid tulungan raw siya nila dahil raw ang kanilang patriarch ay inaatake na ng isang demon na ating bida. Kasabay din na nagpasukan ng mga bantay doon at napansin nila ang demonic energy doon at nagtanong ito na kung mayroong nakapasok ba raw rito na isang demon para patayin ang kanilang patriarch. Pasiga nila na sinabi na protektahan raw nila ang kanilang patriarch mula sa kamay ng ating bida. Sinabihan naman ni Gu Xuanchen ang mga disipolo na paatake sa kanya na kung hindi raw nila gusto na mamatay ang kanilang patriarch ay wag silang gumalaw ngunit hindi naman rito nakinig ang mga disipolo. Sa pag-atake ng mga disipolo sa ating bida nagtalsikan naman sila dahil sa demonic barrier ni Gu Xuanchen. Sa kanilang pagtalsak napasigaw na lang sila sa sakit ng kanilang natamong pinsala. Bigla naman napasuka ang patriarch ng red na likido dahil sa ginagawa ng ating bida. Habang si Qin Jiang ay nag-alala na sa kanyang patriarch, pinakalma naman ni Gu Xuanchen si Qin Jiang dahil ang patriarch ay okay na ang pakiramdam nito. Maya-maya pa gumising na nga ang patriarch. Habang ito'y pinagpawisan na sabi na lang niya na kung buhay pa ba raw siya. Bigla naman siya hinawakan ni Qin Jiang at pinuri nito ang kalagayan ng patriarch dahil gumaling ang karamdaman nito nang walang tulong ng life pill. Napansin naman ng patriarch ang ating bida. Pinagpawisan na lang ang patriarch. Dahil nakilala niya si Gu Xuanchen na ito ang Holy Son at kasabay din niya itong binati. Nabigla naman ang mga disipolo sa kanilang narinig mula sa kanilang patriarch na si Gu Xuanchen ay isang Holy Son o anak ni Holy King Haotian. Nagtanong naman ang ating bida na kung ang patriarch ba raw ang nagpadala sa kanya ng sulat na ang heavenly pole ay mapanganib. Sinang-ayunan naman ito ng patriarch at sumunod raw si Gu Xuanchen para doon sila makapag-usap ng masinsinan. Nandoon na nga sila at nasabi na lang ng patriarch na kung hindi ba raw alam ng ating bida ay ang ama raw ni Gu Xuanchen na si Holy Haotian ay kasangga nila sa digmaan kasama ang kanyang Qin family Yan family Xing at Zhao. At sila raw apat na sekta ay binigyan ni Holy King ng party ng Yin Yang Heavenly Book.
Ngunit nung namatay raw si Holy King Hautian ay silang apat na sekta ay nagdurusa. Matapos mamatay si Holy King Hautian sila raw apat na sekta ay umalis sa Sacred Domain para magpalakas at hintayin ang descendants ni Holy King na mapanganak at lumitaw sa kanila. Nung napinsala raw si Holy King Hautian ay sinasabi ng 5 major forces na napinsala raw si Holy King Hautian dahil sa laws ng Heavenly Pole. Ngunit ang totoo ay si Holy King Hautian ay na-assassinate ng 5 major forces o ang 5 major forces ang umatake at puminsala kay Holy King Hautian. Sabi pa niya na matapos na pinsala si Holy King Hautian ay hindi nila ito nakayang magamot at nung pinanganak ni Demon God ang 9 Holy Son at pinadala sa lower realm ay dahil doon si Demon God ay hamina at naghihingalo na kaya sa huling buhay ni Holy King Hautian sinakripisyo niya ang kanyang buhay para lang mailigtas niya ang kanyang asawa na si Demon God. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen na kaya pala iniimbita siya ng 5 major forces sa Heavenly Pool para maasikaso siya nila doon tulad ni Holy King Hautian. Sinang-ayunan naman ito ng Patriarch. Napangiti na lang siya sa kanyang naunawaan. Kasabay din na sinabi ni Gu Xuanchen na pupunta raw siya sa Heavenly Pool para makita niya ang hinanda ng 5 major forces para sa kanya nagulat naman rito ang Patriarch sa naging desisyon nito. Dahil sa hindi na ng Patriarch mapigilan ang desisyon ni Gu Xuanchen nagmungkahi na lang ito sa ating bida na magpadala na lang raw siya ng mga elite na disipolo ng Yan family para matulungan ang ating bida na harapin ang 5 major forces at sinabihan naman siya ni Gu Xuanchen na gawin lang raw ng Patriarch ang nais nitong gawin. Makalipas ang ilang araw nasa labas na nga sila ng daanan ng Heavenly Pool at nandoon na ang ating bida pati na rin ang 5 major forces. Nagtanong naman si Dong Fanghai kay Liu Yuyan na kung bakit raw mayroong bagong kasama ito. Sinagot naman ito ni Liu Yuyan na ang tao raw na ito ay ang kanilang sectmaster na si Luo Tianyuan at dagdag pa niya na ngayon lang raw siya nagpakita dahil ito'y naglakbay ng ilang araw at ngayon lang nakauwi sa kanilang sekta. Sinabihan naman ng kalbo ng Golden Sword Pavilion si Liu Yuyan na ito na raw ang bahala kay Luo Tianyuan hanggang sa huli. Sinagot naman siya ni Liu Yuyan na gagawin raw niya na hindi makaabala si Luo Tianyuan sa kanila. Bigla naman pumasok sa eksena ang sectmaster ng Tianlan Sect at nagsalita na wag na raw silang mag-usap. Dahil si Gu Xuanchen raw ay padating na. Nakarating na nga ang ating bida. At nasabi na lang niya na dahil raw nandito na silang lahat ay simulan na raw nilang pumasok sa Heavenly Pool. Nakilala at napatanong na lang si Luo Tianyuan na kung bakit raw nandito ang ating bida. Namuka naman ni Gu Xuanchen si Master Luo Tianyuan ang Lord ng Peace City. Nasabi na lang ni Master Luo Tianyuan na hindi raw niya inaasahan na matapos silang mag-column sa isa't isa ay magtatagpo ang kanilang mga landas. Kinutya naman ni Dong Fanghai si Liu Yuyan dahil ang sectmaster pala ng sekta nito ay si Luo Tianyuan kaya nang anggamba raw siya na ang Chenyu Sect ay sa hinaharap ay mag-iiba at kakalaban na sa kanila pinatahimik naman ito ni sectmaster Liu Yuyan dahil alam raw niya ang kanyang ginagawa. Nag-umpisa na nga silang pumunta sa Heavenly Pool. At malapit na nga makapasok sila sa Heavenly Pool. Sa pagpunta nila doon, patawang sinabi naman ng sectmaster ng Tianlan Sect na ito na raw ang Heavenly Pool. Habang pinagmamasdan ni Gu Xuanchen ang Heavenly Pool, nasabi na lang ng ating bida ang pool raw na ito ay kakaiba dahil ang ibang lugar doon ay kalmado lang at dagdag pa niya na ang gitna raw ng pool ay umiikot. Sinang-ayunan naman ito ng sectmaster ng Tianlan Sect at pinuri niya ang katalinuhan ni Gu Xuanchen. Sabi pa niya na ang iba raw na tao ay pinaghinalaan ang pool raw ay may nakatago doon na mapanganib na halimaw at ang iba naman ay kayamanan ang nandoon at nakatago lang doon. Nagsalita si Hifeng na matapos raw silang mag-usap-usap kaya nasabi na lang nila na may kakaiba na ang nangyari doon sa gitna o baba ng pool kaya napagkasundoan raw nila na kailangan nilang bumaba doon sa gitna ng pool na umiikot para malaman nila kung ano ang nandoon. Kaya punarinig naman ni Gu Xuanchen sa kanila na kung ganun pala ang 5 major forces ba nila ay hindi ba nagpadala ng disipolo doon sa baba ng umiikot na tubig para mag-imbestiga. Dagdag pa niya na kung hindi ba raw nila napasok ang gitna na yon. Pinagpawisan na lang at kinakabahan na si Hifeng pati na rin si Dong Fanghai kaya nagdahilan si Hifeng na kung hindi ba raw alam ng ating bida na ang baba o gitna ng tubig raw ay dahil sa kapangyarihan ng Lo doon ay mayroong isang kumakain doon ng tao kaya ang pinadala raw nila doon ay hindi na raw nakabalik kaya hindi raw dapat sila magpadalos. Dalos napaisip na lang si Hifeng na mahihirapan na raw sila sa pag-asikaso kay Gu Xuanchen dahil baka naghinala na ito sa kanila.
Nakisali na si Master Luo Tianyuan at nagsabi na kung ganun raw ang kaso kasabay din itong nagpalabas ng kulay red na bagay. At nagsalita ito na siya na raw ang magtutuklas sa mabangis na isda doon kasabay din niya na hinagi sa tubig ang hawak niyang bagay na kulay red. Matapos niya mahadges ang bagay na yun, bigla naman nagsilitawan ang mga mababangas na isda sa tubig. Nabigla naman ang ating bida rito at ang 5 major forces naman ay hindi na nag-react dahil alam na nila ito. Nasabi na lang ni Master Luo Tianyuan na isa lang kakaiba ang mga isda na yun kaya hindi dapat ito katakutan at sabay naglabas ito ng espada. Kasabay din itong umatake at susubukan raw niya ang kanyang kakayahan. Di naman napinsala ang mga mabangis na isda doon at napawalang bisa lang ng mga isda ang atake ni Luo Tianyuan. Nabigla naman si Luo Tianyuan at nasabi na lang nito na ang kanya raw sword spiritual energy raw ay kinain lang ng mga isda. Nagsalita naman ang Sect Master ng Tianlan Sect na wag raw silang mag-alala rito dahil matagal na silang nag-iimbestiga rito at nalaman raw nila na mayroong formation rito na kaya silang makalakad sa tubig. Kasabay din itong naglabas ng pil para gamitin nila rito sa pagpasok at pagsisad sa Heavenly Pool. Ang pil raw na ito ay kapag ito'y ininom nila ay hindi na raw sila aatakihin ng mga kakaiba na mga isda. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen sa kanyang pag-iisip na ang gamit raw sa paggawa sa pil nito ay mga halaman na kayang palakasin ang umiinom nito at may isa pang hinalo rito sa pil na isang halaman na ngayon lang raw niya naamoy. Nagmungkahi si Liu Yuyan na siya na raw ang manggana sa daan. Kasabay din itong naglakad na sa tubig. At ang kanya raw na inom na pil ay epektibo dahil hindi siya inatake ng mga isda na nandoon. Habang pinagmamasdan ng ating bida ang galaw ng 5 major forces, nasabi na lang niya sa kanyang pag-iisip na titingnan raw niya sa unahan kung ano na raw ang susunod na gagawin ng 5 major forces. At pumunta na nga ang mga master doon. Nandoon na nga ang mga sect master ng 5 major forces at ang ating bida kasama si Luo Tianyuan sa ilalim ng ilog. Nasabi na lang ni Luo Tianyuan na hindi niya inaasahan na malawak ang loob o ilalim ng pool na ito. Tiningnan naman ni Kalbo ng Golden Sword Pavilion si Dongfang Hai para ituloy na ang kanilang binabalak. Kasabay din na nilabas at ginamit na ni Dongfang Hai ang Heaven Sacrifice Spirit Orb. Kasabay din na nagsimula na ma-activate ang Heaven Sacrifice Orb. Napansin naman ito ni Gu Xuanchen. Kaya umatake na ito sa mga sect master ng 5 major forces. At tinamaan si Hifeng kaya ito'y napasukan na lang ng dugo. Nakaiwas naman ang sect master ng Tianlan Sect sa atake ng ating bida. Napasigaw na lang ang matanda sa nangyari sa kanila. Nasabi na lang ng master ng Tianlan Sect na maswerte raw siya dahil siya raw ay nakaligtas at muntikan na raw siya na mamatay sa kamay ni Gu Xuanchen. Matapos ma-activate ang Sacrifice Orb, naglabas ito ng spider net para i-trap ang ating bida. Kaya nasabi na lang ni Luo Tianyuan na kung ano raw ang ginagawa ni Dongfang Hai. Humingi naman si Liu Yuyan ng tawad sa kanyang Master Luo Tianyuan dahil raw may connection ang kanyang Master Liu Yuyan sa kay Gu Xuanchen kaya kailangan niya itong gawin na palingon na lang si Master Luo Tianyuan sa kanya. Kasabay din na inatake ni Liu Yuyan si Master Luo Tianyuan. Kaya bumaksak ito kung saan ang ating bida. Nagalit naman rito si Luo Tianyuan at habang paparating sa kanila Gu Xuanchen ang spider net. Nasabi na lang ni Liu Yuyan na wag raw siya sisihin ng kanyang Master Luo Tianyuan sa kanyang pinaggagawa. Sabi pa niya na para raw ito sa hinaharap ng kanilang Chenyu Sect. Dagdag pa niya na kapag raw hindi nila mapatay ang ating bida hindi raw anggat ang kanilang Chenyu Sect. Napatawa na lang si Luo Tianyuan sa pinaggagawa ni Liu Yuyan kaya nasabi na lang niya. Kung gayon magpapanggap na lang raw siya na hindi siya kasali sa Chenyu Sect kasabay din pinunit niya ang kanyang damit. Inatake naman ni Gu Xuanchen ang spider net at napaisip rin ito na ang kapangyarihan raw ng Heaven Sacrifice Spirit Orb ay kapariha sa law ng Tianyuan Battlefield. Ang mga misteryoso raw na kapangyarihan na ito ay katulad sa ibang mundo or realm. At ito'y konektado raw kay Lord of Thunder. Patawang sinabi ni Dongfang Hai sa ating bida na ang Heaven Sacrifice Orb raw na ito ay galing sa kay Holy King Haotian at kung hindi raw ito mawasak ng ating bida ay sumuko na lang ito nagsalita rin ang kalbo at binati niya si Gu Xuanchen dahil ipapadala na nila ito sa kamatayan. Niningitian naman sila ng ating bida at sinabihan niya sila na kung may kakayahan ba ito na mahuli siya. Kasabay din na nilabas ni Gu Xuanchen ang Qingyan Mountain and River.
At hinagis niya ito at tumagos naman ito sa spider net. Nakikilala naman ito ng Sekmaster ng Tianlan Sek na ang binato raw ni Gu Xuanchen ay isang Qingyan Mountain and River. Nasabi nalalang ni Liu Yuyan na matagal raw niya ito nalaman na may ganitong kayamanan pala ang ating bida at patawan namang sinabi ni Dong Fanghai na kung mga disipolo lang ba ng Nine Heaven Sect ay ilalabas ni Gu Xuanchen sa Qingyan Mountain and River at wala raw itong kwenta. Nagsalita naman ang matanda na Sekmaster ng Tianlan Sect na wag na raw nilang pahabain pa at magsalita at itulak na raw nila ang spider net para malubog ang ating bida at madali nilang makamit ang pagkapanalo nila. Napatawa na lang sa pag-iisip si Gu Xuanchen sa mga kawalan ng alam ang 5 major forces. Dahil ang ipapalabas ng ating bida sa Qingyan Mountain and River ay ang kasangga ni Holy King Haotian sa labanan ng Patriarch at ang mga elite disciple ng Yan family kasabay din na umatake ang Patriarch sa kanila at nagsalita na nandito raw siya para makuha niya ang mga buhay nila. Napatanong na lang si Liu Yuyan kung sino ang umatake sa kanila. Tinamaan naman ang Sekmaster ng Tianlan Sect. Napasigaw na lang ito sa pinsala na natamo niya sa atake ng Patriarch. Habang pababa doon ng Patriarch kasama ang mga elite disciple ng Yan family at nakadapa siya at pinagpawisan na lang ito sa kadahilanan nakikilala niya ang aura ng umatake sa kanya. Sinabi ng Patriarch na ang kanya raw Yan family ay sumusunod sa kay Holy King Haotian at naghihinayang raw siya sa kadahilanan may nangyari kay Holy King Haotian. At pagalit na sinabi ng Patriarch na paano raw nakayang gawin ng 5 major forces na gawin sa Holy Sun ang ginawa nila noon kay Holy King Haotian. Nagmungkahi naman si Gu Xuanchen na ang Patriarch na lang raw ang bahala sa mga Sekmaster ng 5 major forces. Pasiga naman na sinabihan ni Liu Yuyan si Dong Fanghai na mag-ingat raw ito. Kasabay din na lumitaw ang Patriarch sa likuran ni Dong Fanghai at nagsalita na hindi na raw niya mabilang ang mga napatay nila Dong Fanghai kaya nasabi na lang ni Dong Fanghai na wag raw lumapit sa kanya ang Patriarch. Sinabihan naman ito ng Patriarch na ang hawak raw ni Dong Fanghai na Heaven Sacrifice Orb ay ibigay niya ito sa kanya. Kasabay din itong inatake ng Patriarch. Sa pagtilapon ni Dong Fanghai na bitawan naman niya ang hawak niya na orb. Kaya dali-dali itong kinuha ng Patriarch. Ngunit nabitawan ng Patriarch ang hawak niyang Heaven Sacrifice Spirit Orb. Nasabi na lang ng ating bida na kung matatapos na ba raw rito ang kanilang laban. Pasiga naman binalaan ng Patriarch sila Gu Xuanchen dahil sasagpangin na sila ng malaking isda. Napasabi na lang si Luo Tianyuan na ano ba raw kwasing halimaw ito na alerto naman ng ating bida. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen na kung pumunta ba rito ang malaking isda para sa kanya. Napansin naman ng kalbo ng Golden Sword Pavilion ang nasa baba niya na Heaven Sacrifice Spirit na nag-antol-antol doon. Habang sila ni Gu Xuanchen ay palaglag na sa bungangan ng halimaw tinusok naman ng ating bida ang halimaw. Kasabay din na sinalo ni Gu Xuanchen si Luo Tianyuan habang nakahawak lang ito sa nakatusok na espada sa halimaw. Susubukan pa sana itong iligtas ng Patriarch. Ngunit nagsira na ang bungangan ng halimaw habang sila ng ating bida ay nasa loob na ng bungangan ng halimaw. Napasigaw na lang siya sa kanyang lord na ating bida. Pasigaw niyang sinabi na papatayin niya raw ang halimaw. Pinakalma naman siya ng kanyang mga disipolo. Patawang sinabi ni kalbo ng Golden Sword Pavilion na ang halimaw raw na yun ay kayang kumain ng kahit anong kapangyarihan ng law kahit physical na katawan pa ito kaya tiyak raw na mamamatay na sila Gu Xuanchen. Dagdag pa niya na wag na raw maging aso ang Patriarch sa bago nitong master na si Gu Xuanchen at sumuko na lang raw ito. Nagalit naman rito ang Patriarch at galit na tiningnan niya ang kalbo at papatayin raw niya ito. Kasabay din na inatake ng Patriarch ang kalbo habang ang kalbo naman ay patawang sinabihan na matanda ang Patriarch. Sa atake ng Patriarch nakailag naman ang kalbo ng Golden Sword Pavilion habang ito'y tumatawa. Kasabay din na kinuha ng kalbo ang Heaven Sacrifice Orb at sinabihan niya ang Patriarch na mabagal ito kaya sa kanya na raw ang orb na ito. Napatawa na lang ang kalbo dahil nakuha niya na ang Heaven Sacrifice Orb. Kasabay din na ginamit niya ang Heaven Sacrifice Orb at ipapakita raw niya ang lakas nito sa kanila. Nasabi na lang ng mga disipolo ng Patriarch na malakas raw ang puwersa ng orb. Patawang sinabi ng kalbo na tiyak raw na mamamatay ang Patriarch na magdudurusa. Napamura na lang ang Patriarch sa kanyang kinakaharap. Kasabay din na sumugod si Liu Yuyan sa mga disipolo ng Yan family. At inatake niya ang disipolo kaya napatalsik na lang ito at nagsalita ito na tutulungan raw niya ang kalbo.
Tawang-tawa naman ang kalbo at pinuri niya ang kasamahan niya na si Liu Yuyan. Ngunit imbis na magamit ng kalbo ang Heaven's Sacrifice Orb, ay ang Heaven's Sacrifice Orb ay nalaglag na lang sa ulo ng kalbo kaya random nito ang sakit ng kanyang ulo. Nagulat at napatanong na lang ang tatlong Secmaster ng 5 Major Forces. Kasabay din na bumagsak ang kalbo habang ito'y nagsisigaw sa sakit ng kanyang nadarama. Kinuha naman ng isang nilalang ang Heaven's Sacrifice Orb at tumatawa ito. Ang kumuha pala sa orb ay ang spirit ng Tianyuan Tree at nagsalita ito na ang Heaven's Sacrifice Orb raw ay kanya. Nabigla naman ang tatlo sa kanilang nalaman at narinig. Binati naman ng Patriarch at tinawag niya na Miss Xiaotian ang spirit ng Tianlan Tree at siya raw ay nahihiya. Sinagot naman ito ng spirit na okay lang raw ito at kasabay din niya na pinasalamatan ang Patriarch. Nagsalita ang spirit na ang mga Secmaster ng 5 Major Forces raw ay tinangka na patayin si Gu Xuanchen. At paano raw sila nagkaroon ng lakas ng loob para gawin nila ito sa ating bida? Kasabay na ginamitan ng spirit ng Heaven Spirit Orb ang mga Secmaster ng 5 Major Forces at sabi pa ng spirit na dito na raw sila mamamatay sa loob ng Heavenly Pool. Pasiga naman na sinabi ng Secmaster ng Tianlan Sect sa kanyang mga kasamahan na wag na raw silang lumaban at tumakas na raw sila rito. Habang tumatakas ang 4 na Secmaster ng 5 Major Forces patawa naman nila sinabi na mag-vigil raw sila ng Spirit at Patriarch sa pagkamatay ni Gu Xuanchen rito sa Heavenly Pool. Tinawag naman ng Patriarch na aso sila Secmaster ng Tianlan Sect at hindi niya raw niya sila putotikasin matapos nilang saktan si Gu Xuanchen at naghanda ito ng atake. Sa pag-atake ng Patriarch tinamaan naman ang Secmaster ng Tianlan Sect at napamura na lang ito. Kasabay din na natilapon ang matanda dahil sa lakas ng atake ng Patriarch. Nasalo naman ni Kalbo ang kasamahan niya na Secmaster ng Tianlan Sect. Matapos masalo ng kalbo ang matanda nakalabas naman sila sa Heavenly Pool. Napamura na lang ang Patriarch dahil hindi niya na sila naabutan. Galit na galit naman ang Patriarch sa nangyari. Pero pinakalma naman ng spirit ang Patriarch dahil ang kailangan raw nilang gawin ay mahanap si Gu Xuanchen. Punta naman tayo sa ating bida habang si Luo Tianyuan ay napasigaw na lang sa kanilang kinakaharap. Sa paglaglag nila sa bungangan ng malaking isda, napasambit na lang si Luo Tianyuan sa kay Gu Xuanchen. At saan na raw sila napunta? Maya-maya pa pinakiramdaman naman ng ating bida ang paligid para malaman na kung ano na ang kanilang sitwasyon. Nagsabi naman si Gu Xuanchen na nandito raw sila sa belly ng malaking isda na ito kaya nasabi na lang ni Luo Tianyuan na kung totoo ba raw ang sinabi ng ating bida. Bigla naman mayroong pasugod na sa kanila kaya nasabi na lang ni Luo Tianyuan na ano na naman ba raw ang pasugod sa kanila. At marami raw mga kakaiba na isda na patungo na sa kanila kaya nagsabi si Gu Xuanchen na kailangan raw nila itong patayin. Kaya napatawa na lang si Luo Tianyuan kasabay din na inatake niya ang mga isda gamit ang kanyang espada. Gumamit naman ang ating bida ng apoy para mawasak ang mga isda. Nabigla naman si Luo Tianyuan dahil ang kanyang espada ay nasira at pareho lang ito sa nangyari nung una na ang lo ng kanyang espada ay kinain lang ng isda. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen sa kanyang pag-iisip na ang mga isda na ito ay mas naunawaan ang lo kaysa sacred domain at dagdag pa niya kaya ang atake raw ni Luo Tianyu sa isda ay naabsorb lang ng isda para maging sariling kapangyarihan ito ng isda. Dahil sa kaso na yun at napangiti na lang ito at naghanda. Kasabay din na nilabas ni Gu Xuanchen ang kanyang puting isda at titingnan raw niya kung kaya ba ng kakaiba na isda na masira ang kanyang isda. Sinugod na nga ng mga kakaiba na isda ang isda ng ating bida. Kasabay na kinagat ng kakaiba na isda ang alaga na isda ni Gu Xuanchen ngunit napaiyak na lang ang isda dahil nasira ang kanyang ngipin sa tigas ng isda ng ating bida. Namangha na lang si Luo Tianyuan dahil ang isda ng ating bida ay mas maganda pa sa isda na umatake sa kanila. Biglang mayroong nagsalita na wag raw ni Gu Xuanchen patayin ang mga kakaiba na isda kaya nasabi na lang ni Luo Tianyuan na kung sino ba raw ang nagsalita. Kaya pinabalik na ng ating bida ang isda nito. Bigla naman may kakaibang nangyayari sa kanilang harapan. Habang ito'y pinagmamasdan at hinihintay kung ano ang mangyayari rito. Bigla naman may nagtay-teleport doon at nagsalita ang nilalang na nagsalita kanina na wag raw mainip ang ating bida. Kasabay din itong lumitaw at maawa raw si Gu Xuanchen sa kanila. Sinabihan naman ito ng ating bida na magpakilala at magpaliwanag raw ang nilalang na nasa harapan niya na kung hindi raw siya nasiyahan sa sagot ng nilalang.
ay kanya itong pagpipirisuhin kasabay din itong naglabas ng aura.